Last September 8, 2025 ay nangyari ang last hearing ni Senador Marcoleta as presiding officer ng Blue Ribbon Committee, kung saan lahat ay ginulat niya 10 ng kanyang mga members ng committee sa pagpipresenta niya sa mag-asawang Diskaya. Lumalabas na nasorpresa ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee sa pagsalang ni Senador Marcoleta sa mag-asawang Diskaya sa committee hearing. Maaaring hindi na nabit ni Marcoleta ang signed affidavit ng mag-asawang Diskaya or ni hindi niya na ito na-evaluate bago isalang sa Blue Ribbon Committee. Bakit? Dahil marami sa mga nakasulat sa affidavit ay inconsistent. Karamihan sa mga pinangalanan ng mga personalities ay wala siyang personal knowledge at maaaring tawaging hearsays o sabi-sabi lamang. Kanyan, nakaselan ng mga akusasyon ay dapat maging maingat ang committee sa paglalabas ng mga pangalan kung walang solid na ebidensya silang pinanghahawakan. Maliban na lamang kung ginagamit nila ito sa direktang paninira sa mga kalaban nila sa politika. Nagmukha tuloy na mas kapanipaniwala ang testimonya ni Engineer Bryce Hernandez sa pagpapangalan niya kina Senator Joel at Jinggoy dahil may mga pinakita na ebidensya tulad ng mga Viber disappearing messages na galing umano kay Senator Joel at ang mga pictures na kasama ni Senador Jinggoy, si Engineer Alcantara, at ang koneksyon nito nung nagsisilbing Manila City Engineer sila sa panahon na Mayor si Erap ng Maynila. Maraming nakakapansin na wala ding respeto si Senador Marcoleta sa kanyang mga kapwa senador. Ilang beses na nagreklamo si Senator Rapi sa pagiging unfair nito, ang walang preno at malaman na pagbibiro kay na Senator Jinggoy Estrada noong sinabi niya ng 2 beses pa naligtas na si Senator Jinggoy matapos sumagot si Diskaya na walang senador na involved sa kurakutan sa infrastructure projects ng gobyerno. Marami din na nakakapansin sa pagiging mapagmataas nito simula pa nang siya ay maging congressman. Sa mga sinasabi niya at ikinikilos ay mababakas mo na feeling niya ay tama lahat ang kanyang mga sinasabi. Tulad na lamang na sinabi niya na no such thing as West Philippine Sea, na walang makikita sa anumang mapa na pangalan ng dagat na West Philippine Sea. Pero nung tiningnan ko sa Google Earth ay meron naman. Wala pa sa Google Map noong una niyang sinabi ito pero confirm na meron sa Google Earth kahit nung una pang mga taon. Mapapansin din yan sa mga impeachment hearing sa pakikipag-debate niya kay Senator Ressa na madali rin naman na napapak-check ito ni Senator Ressa. Panghuli, halatang halata na iniwas niya na mapag-usapan sa hearing ang mga kurakutan sa panahon ni Presidente Duterte. Isa ba ito sa mga dahilan kung bakit iniwan na ng mayorya ang leadership ni Senador Chis Escudero? Aabangan po natin ang next na hearing ng Blue Ribbon Committee para makita naman natin ang pagkakaiba ng pag-handle ni Senator Marcoleta versus Senator Ping Lacson. Kayo po, ano ang masasabi nyo pagkatapos nyo mapanood ang buong hearing ng Blue Ribbon Committee last September 8, 2025? May link po ng Blue Ribbon Committee hearing sa video description sa ibaba sa mga gustong mapanood dito ng buo. Pwede po kayong mag-comment ng inyong mga pananaw o opinion sa comment section. Maraming salamat po. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa
na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit? We'll make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours, and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Odit Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO,
District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWS Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nicky Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronio of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Thank you for watching. See you on my next video.